So, magandang araw sa inyo mga bro and welcome kayo ulit sa aking YouTube channel. So, sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng piston rings sa lahat ng mga Suzuki. Okay? Almost lahat ng pagkabit ng piston ring sa lahat ng Suzuki. Almost. Ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng piston rings. Halos magkakaparehas lang sila kung paano magkabit ng piston rings based sa ibinigay na positioning sa piston rings na galing mismo sa mga engineers ng Suzuki. So ngayon, meron tayong picture dito, exhaust at saka intake. So ibig sabihin, kapag exhaust, maliit yung valve pocket. Kapag malaki naman yung valve pocket, ibig sabihin yan is intake. So ang position based dito sa picture is pabaliktad, pag ganun. So sa exhaust ang sa itaas at intake sa baba. So ngayon, unahin muna natin yung spacer. Ito, spacer. Sa pagkabit ng spacer, dapat pag ganun, yung itong dulo nakaturo sa itaas. Ganun din sa kabila. Bawal po, hindi po ganito yung pababa yung tutok ng magkabilang dulo. So pag ganun, yan. So based dito sa picture, yung spacer nandoon sa intake. So ang intake ng Suzuki, ng piston ng Suzuki dito. So ilalagay natin yung spacer sa intake. So double check yung position ng spacer pag ganun. Yan. So ilalagay natin sa intake. Yan. Ito yung posisyon ng spacer. Okay. So ito yung spacer. Yan. Then ito yung intake. Next, yung yung lower side rail at saka upper side rails. So ito yung lower at saka upper side rails. So hindi kayo magkakamali dito, no, kasi halos same lang sila ng sukat. Yan. So unahin natin yung lower side. So ibig sabihin, dito sa spacer, dito natin siya ilalagay sa pinakababa, kaya tinawag siyang lower side. So sa lower side, ang position sa lower side is dito. Yan, dito, based doon sa picture. Yan. So dito natin siya ilalagay. Lower side sa spacer, yung pinakababa. Yan. So dito siya nakalagay yung yung magkabilang dulo. Yan. Dito sa ibaba, dito sa exhaust side. Yan, based sa picture. Okay? Then yung yung upper side. So ito yung position, ito yung exhaust, ito yung intake. So ibig sabihin dito siya. So ilalagay natin yung upper side. So dito siya sa itaas ng spacer. Diyan. Okay. Mahirap lang siyang ipasok kasi puno ng carbon. So ipapakita ko lang dito kung paano yung positioning ng mga piston rings sa lahat ng Suzuki. Yan. Almost ng makina ng Suzuki, no? Yung piston nila halos pare-pareha lang yung positioning. So recap tayo, no? Recap. Okay? Ito yung piston natin.
Ito yung exhaust at ito yung intake. So yung spacer nakatapat dito sa intake. So ito yun. Hindi lang masyado makita. Yun, yan. Yan. Ito. Tapos yung lower side rails nandito. Yung pinakababa. Yan. Sana yun? Yan, ito. Okay. Then, yung upper, dito din sa, sa exhaust side, yung nasa itaas. Yan. Itaas ng side rails. So, dito na tayo sa second ring. So, paano ba natin malalaman yung alin dito yung first ring at saka second ring? So, ipagtapat nyo lang yung itatapat nyo lang yung mga dulo ng piston rings. Yan. Yung malaki yung yan. Yung malaking yung agwat. Yan. Yan yung top ring or tinatawag na first ring. Yan. Yung malaking agwat. Ito yung first ring or top ring. At kapag medyo naman malapit yung agwat ng piston rings, yan yung second ring. So maliwanag po, no? Yung mga top at saka piston rings kapag bago, meron yang markings sa itaas. So ibig sabihin, yung markings, kunwari ito, nabura na kasi itong markings kasi yung piston niya worn out. So pinalitan namin ng bago yung piston ring ng motor. Kunwari, wala na lang makikita na markings dito. So kunwari, bagong bili itong piston rings. Dito sa itaas, yan, may markings yan. Pati din ito sa sa second ring. May markings yan. Ibig sabihin, yung markings nakatapat sa itaas ng piston. So ito yung itaas ng piston, ibabaw. Kunwari, i-install na natin yung second rings. Dapat yung markings nakatutok sa itaas, hindi yung nakatutok sa baba. So maliwanag po yun, no? Sa first ring and second ring. So ikakabit na natin yung second ring at saka yung first ring. So uunahin natin yung second ring, yung medyo malapit yung agwat ng end gap ng piston rings. Ito yung second ring. Kuwari dito yung marking, so paibabaw. So ganun natin ilalagay. So ano na ba yung position ng second rings? So sa ibabaw lang siya ng lower side. So ibig sabihin, hahanapin natin yung lower side, yung nilagay natin dito sa ibabaw ng spacer. So ito yun. Yan yung lower side. Ito. Yan yung lower side. So yung second ring, dito natin siya ilalagay. So base lang dito sa positioning ng piston rings na binigay ng Suzuki. So yun, install na natin. So yun, itatapat lang natin dito sa lower side. Yan. Okay. So last, yung first ring, yung tinatawag nilang top ring. So sa base dito sa sa binigay ng Suzuki ng positioning ng piston rings, sa ibabaw lang siya ng spacer. Yung top ring or first ring. So wag niyong kakalimutan niya, may markings yan. Dapat yung markings nakatutok sa itaas. So lagyan na natin. Sample lang to sa akin kasi nabura na. Pero pag may marking to, matik,
Nakatutok yan sa itaas o sa ibabaw. Yan. Yan. So, uulitin ko. Recap tayo kung paano natin nilagay, no? So, dito sa sa spacer, dyan, yung sa spacer, dito nakatutok sa intake. Dito yung intake, malaki yung bulb pocket. So, dito yung spacer, yan. Yan yung spacer. Then, yung lower side rails, nasa exhaust side dito. So, dito siya. Ito yun. Yan, yung lower side. Then, yung upper side, dito. Dito na side. Yan. So, ito yung upper side. Yan. Then, yung second ring, sa ibabaw lang ng lower side. So, dito siya nakatutok. So, yan. Yan yung second ring. Then, last, yung first ring or top ring, nakatutok sa intake or sa ibabaw lang ng spacer. So, ito yung spacer. Yan. Then, nakatutok. Then, ito yung first ring. Yan. So, klaro sa inyo, no? Kung paano magkabit ng piston ring sa lahat ng Suzuki. Halos same lang sila sa Smash, sa mga scooter, sa Raider J. So, yun. Halos magkapareho lang sila. So, hanggang sa susunod na video guys, and ride safe.